Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Dead end na itong si Digong. Talagang wala na itong mapupuntahan ha. Yung mga bansa na potentially kukup-kup sa kanya para sa kanyang once na mag-grant itong interim release, dyan siya pansamantala magtatago. No? Hindi mo magtatago. Sige, mamamalagi no? Habang ongoing yung kanyang kaso. Na-reject siya. Diba? Lumutang yung bansang Australia. At matunog na sa Belgium siya. Matunog din ang Germany. Pero ang Belgium, ang Australia, na lumulutang na pananatilihan ni Digong once na mag-grant itong asylum niya o yung interim release na request niya, not asylum interim release mula sa International Criminal Court, na-reject na. Naku po, dead end na kayo dyan. Ba't kasi gusto niyo lumabas dyan? Ang ganda na ng kondisyon dyan ni Digong eh. Sa ICC, yun na lang nangangayayat, di ba? Pero okay na siya dyan. Hindi na siya magbibiyahe. Sabi niyo, mahirap, matanda na, di ba? Bakit pagbibiyahe niyo pa sa kung saan-saan? Australia, malayo yan. Bibiyahe niyo pa ng Australia. Belgium, mas malapit-lapit. Pero mapapagod pa rin yan. Magbibiyahe pa rin yan. Ngayon na nandiyan dyan sa ICC, hayaan niyo na siya dyan. Sabi niya, destiny niya naman yan eh. O, yan na. Di ba? Huwag na kayo maghanap pa. Kasi siya din naman ang nagsasabi na ginawa niya yan, inamin niya na mismo, kumitil siya ng buhay para sa ikakaganda ng Pilipinas. O, huwag niyo nang kulitin. Kung gusto niya nandiyan siya, dahil aminado naman siya dyan, sabi niya nga, destiny niya yan, huwag niyo na kasing ilipat. Ba't gusto niyo pang dalhin sa kung saan-saang bansa? Kung totoo, hindi rin kasi natin masasabi kung totoo eh. Yung sinasabi ng kampo ni Digong, ni Kaufman, na pumayag na itong bansa na to, let's assume Belgium, no, yung bansa na yung tinutukoy niyan, or pwede rin Australia, nagsisinungaling na naman si Kaufman dyan. Kasi, ang sinasabi nila doon sa kanilang petisyon sa ICC, nag-agree na itong bansa na yan. Ano to? Hindi pala nag-agree? Idadaan na naman pala sa tactics yan. Ina-assume nila, manifesting eh. Di ba? Nagmamanifest sila na pumayag na itong bansa na yan. Huy, unless Germany yan. Hindi pa nagsasalita ang Germany, pero nagsinungaling na naman kayo dyan kung Belgium yan o Australia yan. Pasong-paso na naman kayo dyan. Manila Standard, nasa pahayagan, kaliwat ka ng pahayagan. Bagamat may isang pahayagan na nagbura ng post. About dyan sa Belgium, nagbura ng post. Pero ito, ibang newspaper nandiyan pa rin po. Belgium, Australia reject hosting Duterte amid interim release bid. O saan siya? China. Hindi naman miyembro ang China ng ICC. Sa Pilipinas? Definitely, hindi rin. Kasi hindi naman miyembro ang Pilipinas. Tira mo, walang tumatanggap dito kay Digong. Remember, ang One Sambayan, nag-warning na ito eh. Nung pumutok itong ingay na yan, yung request for interim release ni Digong, maraming grupo na nagsalita dyan. Number one dyan ang One Sambayan, sinasabi nila, wina-warningan nila itong bansa na ito natatanggap, naku, gagantihan kayo ng international community kasi nagkakanlong kayo ng mga tulad ni Digong. Diba? Injustice yan. Hindi yan patas doon sa mga biktima ng human rights violations. Siguro nadala. Siguro narinig yung panawagan ng ilang grupo. Kaya binawi. Kasi posible naman kung Belgium yan, pumayag initial pero wala pang on papers, wala pang agreement. Tapos biglang binawi, nauntog. Di ba? Karma Israel, tinan mo, walang gustong tumanggap kay Digong. Particular dito sa dalawang bansa na yan. Australia and Belgium both rejected a bid to serve as host countries for the interim release of former Philippine President Rodrigo Duterte, who is currently detained dyan po sa ICC. There is no country on record that has accepted to be willing as host as third country in the interim release of former president, and Belgium declined it. Sabi po ni Assistant Counsel at abogado na si Attorney Cristina Conti. Ngayong araw lang po yan, Biyernes. So, kung pagbabatayan natin itong statement ni Conti, and I quote her, there is no country on record that has accepted to be willing as host as third country in the interim release of Digong. Nagsinungaling na naman si Kaufman dyan. Dinaan na naman sa kasinungalingan ni Kaufman ng kampo ni Digong itong judges ng ICC. Kasi malinaw na malinaw, doon sa kanilang petition sa ICC, sinabi nila na nag-agree na itong bansa na yan. Ano yung bansa na yan? Kaya pala ang term nila, undisclosed.
Hindi nila pinangalanan itong bansa na yan kasi i-verify ng taong bayan. Diba? Kung sinabi nila Belgium, sinabi nila Germany, i-verify nila yan. Kung talagang confident sila na nag-agree yung bansa na yan, papangalanan nila yan. Sa tingin ninyo, walang access sa Intel report? Ang grupo nila Conti, wala silang access? Imposible. Hindi nila malalaman na Belgium yan? Imposible. And yung Belgium, nagsalita na, no, hindi kami nag-agree. Natatanggapin namin si Digong. Wala kayong mapuntahan, no? 17 countries na yan, ha? Inikot na nila 17 countries. So, sige, marami pa naman bansa, eh. Ikutin nyo pa. Nako, mas maraming travel ito para kay Sara, no? Duterte has been held at the ICC Scheveningen prison dyan po sa The Hague, sa Netherlands, simula po ng Marso. At alam nyo, naka-coffee yung mga kasong kinakaharap niyan. His legal team filed a motion on June 12. Ang bilis nila umaksyon, ha? June 12, anong petsa na ngayon? June 28, do, medyo matagal pala. 2 weeks din pala, no, bago naglabas ng statement itong mga bansa na yan. June 12, seeking temporary release to an undisclosed country, citing humanitarian concerns and insisting the 80-year-old posed no flight risk. At ang sinasabi pa ng kampo nila Digong dyan, mahina na. At hindi na raw po gagawa ng mga krimen pa itong si Digong, kaya dapat pakawalan na. Pwede ba yun? Di ba pwede yan, ha? A redacted filing posted on the ICC website claimed the unnamed country had expressed a principled agreement to host Duterte. Okay. Okay. Baka yan ang ibig sabihin ng principled agreement. Principled agreement. Kumbaga, sa layman's term, ino-honor mo lang yung salita. Verbal agreement lang, but you honor the person talking or the person agreeing, no? Siguro yan ang ibig sabihin nila sa principled agreement. Kaya yan ang ginamit nilang term doon sa sulat nila sa ICC. Principled agreement. Pero confident sila nag-agree. Yan ang mahirap pag wala sa papeles, di ba? Not on paper, yung agreement na yan. Siyempre, masasaktan ka dyan. Yung company di ko masasaktan. Kasi, yan na nga, may principled agreement na nga tayo. Kumbaga, may internal arrangement. Yan, that's the correct term, no? May internal arrangement na tayo, natatanggapin niya si Digong. Tapos, all of a sudden, malalaman namin sa media na hindi nyo pala kami tatanggapin. Aray, masakit yan, ha? Vice President Sara Duterte, anak ni Digong, admitted that Australia was being considered but denied her visit to Melbourne earlier this month was connected to the petition. Malamang. Alam naman, aminin niya yan na nagpunta ako dito sa Australia para kausapin ang gobyerno ng Australia na tanggapin si Digong. Definitely, hindi nila sasabihin yan. Remember, si Pulong Duterte, 17 countries ang binisita. Ikaw ba naman, nakakulong yung tatay mo, may gana ka pang mamasyal? Mag-iikot-ikot ka sa mga bansa? Trip-trip lang? Hindi pwedeng ganun. So yung pag-ikot sa 17 countries na yan, supported yan ng dokumento ng travel order dyan sa House of Representatives, may purpose yan. O, sinuyod nila yan. Ano yung mga bansa na papayag na tanggapin yung tatay nila? Unfortunately, ito, 2 down. Ayaw nila. Australia, a signatory to the Rome Statute, ultimately decided to defer the matter to the ICC and made it clear it would not host the former leader. Sakit sa damdamin niya, no? Very strong statement ng Australia. Hindi naman siya tatanggapin. Hindi naman siya i-host. Hanap na lang siya na ibang bansa, hindi naman siya i-host dito. Masakit ba, mga DDS? Tapos nanggulo pa kayo dyan? Siguro factor din yan, eh. Di ba? Nagrally-rally pa kayo dyan. Ang tahimik ng Australia. Ang sinasabi nga ng mga Pilipino na nandiyan sa Australia, karamihan sa kanila, nandiyan sila para makahanap ng katahimikan. Tapos sinundan nyo, gugulo ninyo, rally-rally kayo, sigaw-sigaw kayo dyan. Yan, baka naka-apekto yan sa desisyon ng Australia. Imbis na payapa sila, gugulo pa dahil kay Digong. Sige, wag na lang. Yan siguro naiisip nila dyan. Karma, di ba? Meanwhile, Belgium flatly rejected the request and no other nation has agreed to receive Duterte under interim release conditions. Kasi mananagot yung bansa na yan. What's in it for them? Yun yung tanong dyan. Anong mapapala namin? Halimbawa, ikaw isang bansa, no? Miyembro ka ng ICC, definitely, kasi prerequisite yan, no? Anong mapapala namin pag tanggapin namin si Digong? Mabibigat yung conditions. Number 1 na condition, tiyakin nila na hindi magtatago yan si Digong. Kasi pag protektahan nila yan at hindi nila ipresenta yan sa ICC, once na umusad na ang hearing, mananagot yung bansa na yan. Paano kung wala naman silang kaalam-alam, biglang nagtago si Digong dyan? O sinong masisisi yung bansa na tatanggap sa kanya?
Di ba? Karma, di ba? Kumbaga, kung ako yung bansa, bakit kita tatanggapin? Anong mapapala namin sa iyo? Makatutulong ka ba sa amin? Wala ka na nga sa posisyon. Aray ko po, yan ang reality. Pag wala ka na sa posisyon, bawas-bawas ka rin ng kaibigan, kahit sinong presidente, kahit sinong gobyerno. So kung ikaw bansa, susugal ka pa ba? Isusugal mo yung pangalan mo kay Digong. Lalo na po yung mga bansang yan, mahigpit sila sa mga issue ng human rights violations. Ano bang kaso ni Digong? Crimes against humanity. Paglabag sa karapatang pantao, hindi ng isang tao, dalawa, hindi tatlo. To the point na umabot ng 30,000 ang natukhang. O tapos, kukonsintihin mo? Siguro natatakot na itong mga bansa na ito, huwag natin tanggapin yan. Huwag natin itaya yung reputasyon ng bansa natin. Huwag natin hayaan na mabash tayo ng international community dahil lang kay Digong. Ayan, kaya walang tumatanggap. Karma. Bad karma. The prosecution in the Office of the Public Counsel for Victims both urged the ICC to deny the motion, citing potential threats to witnesses and the judicial process. Na-discuss natin ito sa previous vlogs natin kung bakit hindi dapat tanggapin ng ICC Pretrial Chamber 1 itong petisyon ng grupo ni Digong dahil makapangyarihan pa rin yan ka-coffee, mayor pa rin yan, may kakayahan pa rin yan. Mamaya ma-influensyahan yung mga witnesses. Yung mga witnesses matatakot, 'di ba? Kasi baka balikan sila ni Digong. 'Di ba? Aatras na lang babawi ng testimonya. Malinaw naman 'yan. And knowing the influence and the connections of Digong. Naku po. Conti noted that ICC President generally denies interim release for those charged with grave crimes like genocide and crime against humanity. Historically daw, no? Base sa datos ng ICC, pag mga ganyan yung kaso mo, once na mag-request ka ng interim release, hindi po yan tinatanggap, no? Or nire-reject po yan ng ICC, historically ha. Pero hindi naman natin sinasabi with absolute, no? Absolute verdict na talagang rejected na. The ICC only grants temporary freedom in rare instances, such as hospital confinement, with stringent controls to prevent escape or interference. Ayan, pwede nilang idaan dyan. Total, sinasabi naman ni Sara na hindi na maganda yung kalusugan ng kanyang tatay, dapat ganyang narrative na lang, ganyang argument na lang, di ba? Papacheck up, papakonfine, sige, pakonfine siya sa Belgium, di ba? Pakonfine siya sa Germany, pakonfine siya sa Australia, ayan, mas katanggap-tanggap pa. The ICC only grants temporary freedom. Pansamantala lang ito ha, pansamantalang kalayaan in rare instances, sa bihirang pagkakataon lang. Hoy, assurance siya na sa mga biktima. Bibihira lang, kakaunting sitwasyon lang, kakaunting pagkakataon lang na pinapahintulutan ng ICC o binibigyan ng ICC o nire-release o pansamantalang paglaya ang isang bilanggo nila. Sa bibihirang pagkakataon lang at hindi sa tulad ng kaso ni Digong na mabigat. Kaya sinasabi ni Sara ng isang araw, di ba? Nabasa niyo, sabi niya, worried siya na baka hindi i-grant ng ICC yung kanyang request. Yung request ng kanyang tatay, di ba? Sinabi niya yan eh. Naramdaman niya na. Kasi hindi matibay yung argument eh. Maingay lang to si Kaufman kasi si Kaufman malaki sahod. 15 million a month, no? So 150 million a month, not 50 na 150 million a month. So kailangan niya mag-ingay dito para palabasin niya na masipag siya, no? Duterte's defense team cited his advanced age as grounds for release. Ano, pag matanda ka na, sige, pwede ka na gumawa ng krimen kasi palalayain ka rin naman kasi matanda ka na. But the ICC considers detainees fit for trial as long as they are over 18 and mentally competent. Si Digong ba, 18 pataas na? Definitely. Mentally competent ba si Digong? Definitely. Unless, palabasin nila na may saltik na rin si Digong. Kapag lumabas sa kanilang tests, na may saltik na si Digong, ayan, pakawalan na yan. Pero yun lang ang konsiderasyon. Kapag ikaw ay 18 years old, pataas, at kapag ikaw ay mentally fit, considered ka na fit for trial. Diba? Ibig sabihin, pwede kang trial, ka-coffee, no? Pwede kang litisin. O may kakayahan kang humarap sa husgado. Kapag ikaw ay 18 o kaya ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Si Digong, nasa tamang pag-iisip ba? By definition, I think yes. Pero yung ginawa niya hindi tama. Diba? Hindi matinong tao yung kakitil ka ng buhay ng tao.
30,000? Napakarami yan. The court is also reviewing Duterte's challenge to ICC jurisdiction, which will be addressed alongside the interim release issue. Medyo matagal-tagal lang ito. Hindi natin ito ina-expect, no? Actually, ang tingin niya natin sa ICC, once na may petition, in a matter of week, di ba? Week or weeks, 2 weeks siguro, malabas na agad nila yung judgment. Pero medyo matagal-tagal yan. Imaginein mo, March pa siya ng judge yan, April, May, June. 3 buwan na siya dyan, pero wala pa yung confirmation of charges. Sa Setyembre pa, magaganap yung confirmation of charges. So medyo mabagal-bagal ang kilos dyan sa ICC. Ang kagandahan lang yan, kahit mabagal yung kanilang kilos, si Digong nandiyan sa loob. Nakabilanggo siya dyan. So lugi sila dyan. As compared, kapag ikaw ay nakalaya, di ba, temporary release ka, kahit madelay ang hearing na yan, nasa labas ka. Ang kagandahan lang ngayon, nasa loob si Digong, di ba? Kaya pabor din sa mga witnesses, pabor sa mga biktima itong sitwasyon. Conti ended by hinting that more arrest of Filipino respondents in the drug war probe could follow. Uy, tinakot mo na naman si Bato dito. Talaga tong si Conti, tinakot si Bato na naman, urging full cooperation with the ICC investigation. Nagpahaging pa si Conti. May mga susunod daw po mga Pilipino dito sa ICC. Ayan, may kasama na si May kasama na si Digong kung papasok si Bato dyan. Sino pa? Yung mga dati pa ng hepe ng Philippine National Police. Kung makapasok yan, party-party na sila dyan. Sama-sama na sila dyan. Bagamat magkakahiwalay sila ng kwarto, at least there will be an opportunity na magsasama-sama sila. Sabi ni Robin, gusto niya sumama, hindi naman siya pwede. Diba? O unless may gawin siya para madala siya dyan sa ICC. Anyway, pabor kay Digong yan. Once na ma-release na itong mga dagdag na warrant of arrest nila Bato, para dumami-dami na sila dyan. Yan, sama-sama na sila dyan. Kayo, agree ba kayo dyan? Ako, sangayon ako dyan. Nandiyan na si Bato, di ba? Para matigil na rin yung mga kung ano-ano nilang batikos na wala namang merit sa administrasyon at kung ano-ano nilang pinaggagawa nila. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon sa comment section. Baka may mga nais po kayong sabihin, lagay lang po sa comment section natin. Mga nasa Facebook, pasayo na lang ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-like and follow. Yan, nandiyan sa taas, like or follow YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Pagkita-kita tayo ka-coffee sa ating susunod na episodes. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.